Mga kapatid na lolo at lolo, saludo po ako sa inyong tibay at pagmamahal sa pamilya. Alam nyo ba na sa wakas malapit ng ilunsad ang Universal Social Pension ngayong Hunyo 2 at 25? Ito po ang matagal ng inaabang programa na layuning tulungan ang lahat ng senior citizens sa buong bansa kahit saan man kayo nakatira, sa lungsod o sa probinsya. Isipin nyo po, buwan-buwan ay may dagdag na tulong pinansyal na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin tulad ng gamot, pagkain at iba pang kailangan. Sa panahon ngayon na mas mahal na ang mga bilihin, ang pera mula sa peso ay siguradong malaking ginhawa sa inyong buhay. Sa video na ito, ibabahagi ko ang buong timeline ng ilulunsad na Universal Social Pension mula sa mga dapat gawin para mag-apply. Paano ang proseso ng pagkuha ng benepisyo hanggang sa mga kailangang dokumento at kung kailan eksaktong matatanggap ang unang bayad. Hindi po kayo dapat mag-alala dahil gagabay ko kayo sa bawat hakbang ng malinaw at madaling maintindihan. Hindi lang ito simpleng balita, ito ay oportunidad para mapabuti ang inyong buhay at magkaroon ng dagdag na seguridad sa pagtanda. Kaya mga lola at lolo, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-like kung gusto niyong makatanggap ng mga ganitong mahahalagang impormasyon. Mag-subscribe para lagi kayong updated at syempre ay share ang inyong mga tanong o karanasan sa comment section. Mahalaga ang inyong boses at gusto kong marinig mula sa inyo. Tara na at alamin ang mga detalye na makakapagpagaan sa ating pagtanda dahil sa BSE may pag-asa at suporta para sa ating mga bayani ng buhay. Sige, sisimulan natin ang malalim at masayang pag-uusap tungkol sa Universal Social Pension PI na ilulunsad na yung Hunyo 2 at 25. Napaka-importante po na malaman natin ang buo ang mga detalye para hindi tayo malito at para mapakinabangan talaga natin ang programang ito. Alam ko po na maraming tanong ang dumadaloy sa isipan ng ating mga lola at lolo, kaya pag-usapan natin ng dahan-dahan para maunawaan nyo ng mabuti at maging handa sa mga susunod na buwan. Sa una gusto kong ipaliwanag kung ano nga ba ang Universal Social Pension. Ito po ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng buwanang ayuda sa mga senior citizens sa Pilipinas. Ang pinakamagandang balita dito, hindi lang ito para sa mga miyembro ng ISAYA o SIS, kundi para sa lahat ng kwalipikadong matatanda sa buong bansa. Kahit hindi sila miyembro ng mga social security systems na ito, ibig sabihin mas maraming senior citizens ang makakatanggap ng tulong. Ito ay patunay na iniisip ng gobyerno na walang sino man sa atin ang dapat maiwan, lalo na ang mga lolo at lola na nagbigay ng malaking kontribusyon sa lipunan. Ngayong Hunyo na ang paglulunsad. Simula na ang serye ng mga hakbang para sa aplikasyon at pagbibigay ng pensyon. Mahalagang malaman natin na hindi ito automatic na matatanggap ng lahat. Magpakita ng mga dokumento na magpapatunay ng ating edad at kailangan po tayong magparehistro at pagkakakilanlan bilang senior citizen. Pero huwag mag-alala, hindi naman ito ganoon kahirap. May mga barangay officials na handang tumulong sa mga proseso at may mga forms na pwedeng punan na simple lang ang mga tanong. Maraming mga local government units ang maglalaan ng mga information drive at assistance upang mas maging madali ang pag-a-apply. Kung hindi pa kayo pamilyar sa mga ganitong bagay, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo o kapitbahay na marunong sa mga papeles. Isa pang magandang balita ay ang pagbibigay ng benepisyo ay nakatakdang maging regular buwan-buwan kaya hindi lang isang beses na tulong ang matatanggap. Magkakaroon tayo ng mas maayos na pinansyal na suporta upang makatulong sa mga pangaraw-araw na gastusin. Iisipin niyo po kahit na maliit ang halaga. Kapag ito ay dumating buwan-buwan, malaki ang maitutulong nito lalo na sa mga lolo at lola na wala ng ibang pinagkukunan ng kita. Ang programang ito ay maaaring makatulong para mabili ang gamot, makabili ng pagkain o makabayad ng kuryente at tubig. Pero ano ba ang timeline ng mga dapat nating gawin mula ngayon hanggang sa unang payout? Dito po nagiging mahalaga ang pagiging handa at maaga. Magsisimula ang mga local government units sa pag-ikot para magbigay ng impormasyon at mangalap ng mga datos ng mga senior citizens na kwalipikado. Siguraduhin nating tama ang mga datos na ibibigay natin upang walang maging problema sa pag-apply. May mga pagkakataon kasi na hindi nakakatanggap ng benepisyo, ang iba dahil sa kulang o maling impormasyon. Kaya mahalaga rin na maging aktibo tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating barangay. Maging bukas tayo sa pagtanggap ng mga flyers, announcements at mga meeting na inihahanda nila para sa atin.
Madalas din nating marinig ang takot na baka may mga scam o maling impormasyon tungkol sa mga ganitong programa. Tama lang po na maging maingat tayo. Kaya ang pinakamainam ay kumuha tayo ng impormasyon sa mga opisyal na source tulad ng yayi o lokal na pamahalaan. Huwag agad maniwala sa mga kwentong hindi malinaw ang pinanggalingan niyan. Kapag may mga tanong o duda, maaari tayong magtanong mismo sa mga social workers o barangay officials upang makakuha ng tamang sagot. Pagdating naman sa mga dokumento, karaniwan ay kinakailangan ng mga sumusunod. Isang valid yin na nagpapatunay ng edad tulad ng senior, citizen yi, birth certificate, o kahit mga ibang government-issued aids na may nakalagay na petsa ng kapanganakan. Kung wala kayo nito, maaaring humingi ng tulong sa inyong barangay upang ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Minsan may mga taong hindi nakapagdala agad ng mga dokumento dahil sa layo ng lugar o ibang kadahilan. Kaya naglalaan ang gobyerno ng mga mobile teams upang puntahan kayo at tulungan. Habang tayo ay nag-aantay sa payout, magandang pagkakataon. Ito para pag-usapan ang tamang paggamit ng perang matatanggap natin. Mula sa VESE, alam nating marami sa atin ang may mga pangangailangan na hindi na kailangang ipagpaliban pa tulad ng gamot at pagkain. Pero bukod dito, maaari rin nating planuhin ang paggamit ng pera para sa mga pangmatagalang pangangailangan tulad ng pagbisita sa doktor o simpleng mga repairs sa bahay na makatutulong sa ating kaligtasan. Sa ganitong paraan, mas mapapakinabangan natin ang bawat sentimo ng hindi nasasayang. Sa usapin naman ng seguridad, napakahalaga na maging maingat tayo sa pagtanggap ng pera. May mga pagkakataon kasi na may mga taong nananamantala sa mga senior citizens lalo na kapag may kaganapan ng payout. Kaya kapag matatanggap na ang benepisyo, siguraduhin kasama nyo ang mga taong mapagkakatiwalaan o mga miyembro ng pamilya. Iwasan ang pagdala ng malalaking halaga ng pera kung hindi kinakailangan. At kung pwede ay gumamit ng mga opisyal na paraan ng payout tulad ng bank transfers o cash cards na mas ligtas. Hindi lang pera ang dapat nating asahan sa Universal Social Pension kundi pati na rin ang pagkakaroon ng mas malawak na suporta mula sa pamahalaan para sa ating mga senior citizens. Isa itong paalala na mahalaga tayo at hindi tayo pinababayaan. Napakaraming programa rin ang inaayos upang mas maging komportable ang ating pagtanda. Halimbawa, may mga programa para sa libreng check-up sa health centers, mga seminar para sa kalusugan at mga aktibidad na naglalayong palakasin ang ating pisikal at mental na kalagayan. Ang EFESO ay bahagi lamang ng mas malawak na adhikain ng gobyerno upang mapabuti ang kalagayan ng mga lolo at lola sa bansa. Para sa mga anak at apo na nanonood, napakahalaga ng inyong suporta sa inyong mga magulang at lolo't lola sa proseso ng aplikasyon at pagtanggap ng benepisyo. Hindi lahat ng senior citizens ay pamilyar sa mga teknolohiya o mga bagong sistema ng gobyerno. Kaya malaking tulong ang inyong gabay. Maaari kayong tumulong sa pag-fill up ng forms, pagsisiguro na kompleto ang mga dokumento at pagsubaybay kung kailan ang payout. Ang pagtutulungan ng pamilya ay isang mahalagang susi para masigurong walang may iwan at lahat ay makakatanggap ng tulong. Hindi rin natin dapat kalimutan ang aspeto ng mental health. Maraming senior citizens ang nakaramdam ng pag-iisa o kawalan ng halaga lalo na kung wala silang sapat na suporta sa panahong ito ng kanilang buhay. Ang Universal Social Pension ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa pagbibigay ng dignidad at pag-aalaga sa ating mga matatanda. Kaya mahalagang magtulungan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad upang masigurong ang ating mga lolo at lola ay may sapat na emotional support. Ang simpleng pakikipag-usap, pagdalaw o pagtulong sa mga gawain araw-araw ay malaki ang naitutulong. Habang papalapit ang paglulunsad ng AIC, magandang maging aktibo rin tayo sa mga community meetings or orientation na inilulunsad ng mga barangay. Dito malalaman nyo ang pinakabagong balita at may papasa ang inyong mga tanong. Mahalaga rin na maging bahagi tayo ng mga talakayan para maiparating ang ating mga pangangailangan at karanasan. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang programa at mas mabibigyan tayo ng tamang suporta. Marami rin ang nag-aalala sa sustainability o kung hanggang kailan tatagal ang Universal Social Pension. Sa ngayon tayo ang gobyerno ay committed na ipagpatuloy ang programa bilang bahagi ng social protection ng bansa. Pinagtutuunan ng pansin ang pagsigurong sapat ang pondo at maayos ang sistema upang tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong kahit na may mga hamon sa administrasyon. Naniniwala tayo na magpapatuloy
ang programang ito at lalong pagagandahin sa mga susunod na taon. Kung iisipin, ang Universal Social Pension ay hindi lamang isang programa ng gobyerno, ito ay isang kilusan para sa mas makataong pagtrato sa ating mga senior citizens. Isang hakbang patungo sa pagkilala sa ating mga kontribusyon at sa pagbibigay ng mas maginhawang buhay sa pagtanda. Hindi man ito solusyon sa lahat ng problema, malaking tulong ito upang mabawasan ang kahirapan at matulungan tayong magkaroon ng mas maayos na buhay. Ang ating pagtanda ay bahagi ng buhay na dapat pahalagahan at bigyan ng respeto. Kaya't habang dumarating ang Universal Social Pension, huwag nating kalimutan na ang tunay na yaman ng buhay ay ang pagmamahal, respeto at suporta na ating ibinibigay sa isa't isa. Sa pagtanggap ng tulong na ito, samahan natin ang pagtulong sa ating kapwa senior citizens at patuloy na maging bahagi ng komunidad. Bilang pangwakas, nais kong hikayatin kayo na gamitin ang mga oportunidad na ito upang maging mas aktibo at empowered na mga senior citizens. Maraming paraan upang maging produktibo at masaya kahit sa pagtanda at ang Efeso ay isang hakbang lamang upang matulungan kayo sa mga pangangailangan. Patuloy tayong matuto, magtanong at magbahagi ng ating mga kwento upang makatulong sa iba. Sa ganitong paraan, ang pagtanda ay hindi magiging hadlang sa isang makabuluhang buhay. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa video na ito. Sana ay nakatulong ang ating pag-uusap upang mas maintindihan nyo ang Universal Social Pension at ang mga hakbang na dapat gawin. Huwag kalimutan na mag-iwan ng mga katanungan o mga kwento sa comment section. Tuloy-tuloy ang ating paglalakbay. Kaya mag-subscribe para sa mga susunod pang impormasyon. Sama-sama nating pagbutihin ang buhay ng bawat lolo at lola sa ating bansa.